So, yun. Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang bidyong to men is about ito dun kay Mariel Padilla, asawa ni Robin Padilla, no? Yung pagde-defend niya sa husband niya na parang epic fail yung kinalabasan. So, video to ni Mariel noong 2022 kung saan brinag niya na qualified daw si Robin, tapos nagmayabang siya na mayroon daw ipinasang batas si Robin. So, yeah, yun yung panonorin natin ngayon, then bibigyan natin siya ng reaction, ano. So, medyo hinaan na natin yung boses natin kasi alauna na ng umaga ngayon, men. But, yeah, let's go. Panoorin natin. Si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Next, Totoo naman yun. Sinearch ko yan na meron nga siyang degree ng criminology, ano. So, in fairness kay Robin. si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Lakas ng boses, di ba? Like, sobrang proud talaga siya, di ba? Like, nakapagpasya na siya ng batas without being a senator. So, tandaan nyo to kasi ito yung i-deny niya sa recent. Kasi 2022 pa kasi to, men. Nung I think tumakbo si Robin, di ba? Parang brinag niya kung gaano ka-qualified yung husband niya as a senator. So, kita nyo naman, kayo ba do you think nasatisfy ba kayo sa pagiging senator ni Robin mula nung pagkapanalo niya hanggang ngayon? Diba? Okay? Number 3. Sa tingin niyo ba ang Philippine Army, bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Well, yung sa AFP naman na totoo naman yan, and then wala naman tayong problema dyan. So, yung usapan kasi is not about pagiging Philippine Army naman, Kumbaga, hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na porket qualified ka na sa pagiging Philippine Army is qualified ka na din sa pagiging senador. 'Di ba? Hindi siya nagmamatch talaga, men. 'Di ba? Magkaibang bracket kasi 'yun eh. 'Di ba? Like for example, pagiging action star ni Robin, sobrang qualified siya doon. Pero hindi mo pwedeng gamiting resume 'yun pag napunta ka doon sa Senado kasi wala, magiging circus talaga yung labas ng Senate kapag ganyan. 'Di ba? Nagkaroon na nga ng shooting doon sa Senate dahil Sa tingin niyo, hindi siya qualified. Muli Yeah. viral ang Sa video tingin ni namin. Mariel Rodriguez Padilla na kuha noong 2022 kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang asawang si Senator Robin Padilla laban sa mga kumukwestiyon sa kanyang qualifications bilang senador. Sa video, sinabi ni Mariel na nakapagpasa na umano ng batas si Robin noong nasa bilibid pa ito. Yan yung napakalaking problema. Kasi tinitake kasi ni Mariel Padilla na nakapagpasa na ng batas yung husband niya. 'Di ba? So, yun. Doon pa lang sobrang mali na ng statement na yun eh. Kasi paano ka nga naman makakapagpasa ng batas kung nasa presido ka, and then sa bibig pa mismo ng galing ni Mariel na hindi pa daw siya senator nung time na yun, nakapagpasa na siya ng batas. 'Di ba? Doon pa lang parang ewan mo kung sinabi niya ba yan para linlangin yung mga supporter nila or nasabi niya lang yan without thinking. 'Di ba? Or I don't know kung ano yung pinaka-purpose kung bakit ganyan yung pagkakasabi niya. 'Di ba, na parang lokohin ba yung yung taong bayan? I don't know. Kasi election din naman to. Alam niyo naman kapag ka-election, doon talaga lumalabas yung mga mabulaklak na salita, yung mga kasinungalingan, yung mga doon hindi ko nila lahat. 'Di ba? Tuloy. Si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Without even being a senator. Ang tanong, nakapagpasa na ba talaga siya ng batas? Kasi kung susumahin mo yan, wala talaga, men. Lumalabas ka talaga na sinungaling kung sasabihin mo na nakapagpasa na siya ng batas. Kasi malabo talaga yun. Pero merong ipinasang batas, mina. Yung Robin Padilla Law.
nung time na yun ni Robin. But, hindi siya yung nagpasa ng batas na yun. Diba? So, hindi niya pwedeng i-claim yun. Kahit pumasa yung batas na yun, kahit nandun yung pangalan niya, hindi mo pwedeng ibigay pa rin sa kanya yung credits ng pagiging batas nun. Diba? Dahil dito, muling umani ng reaksyon ang kanyang pahayag, kaya nagbigay siya ngayon ng paglilinaw. Paglilinaw. Ayon kay Ito na. Mariel, hindi niya ibig sabihin na literal na gumawa, nag-akda o bumoto si Robin para maipasa ang isang batas habang nakakulong. Nako, iniba mo yung sinabi mo. Kasi malinaw dun sa sinabi mo na nakapagpasa siya ng batas kahit na hindi pa siya senador. So ano yung purpose mo nang sinabi mo yun? 'Di ba? Para lang, magkaroon ng magandang credentials si Robin nung time na yun. Or para lang malin lang. 'Di ba? Dapat na lang kinurek niya na lang like inamin niya na lang na hindi ko pasensya na guys, mali yung pagkakasabi ko. Sobrang dali lang naman 'Di ba? Tumatanggap naman tayo ng mga ganyan talaga 'di ba? Like magpasensya ka lang. So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Tinake yan Pinagpilitan pa rin talaga. ng literally. Hindi yung tinake namin literally. Ikaw yung nagsabi mismo nung una literally. Diba? Like, ikaw literal yung nagsabi na nakapagpasa na ng batas si Robin. Kung nagkamali ka ng time na yon, nasabihin mo yon, edi aminin mo. Humingi ka ng pasensya or kahit wag ka nang humingi ng pasensya, aminin mo na lang na nagkamali ka, tapos. Diba? Hindi mo pwedeng sabihan yung taong bayan na tinake namin literally. Kasi ganun naman talaga yung pagkakasabi mo Sinabi mo naman talaga na gumawa na si Robin ng batas. O sasabihin mo, hahayaan na lang namin yan. Hindi pwede. Kasi alam nyo naman na itong DDS supporter ninyo, yung mga supporter nyo ng mga DDS, sobrang dali maniwala ng mga yan. Like, kung walang sisita dyan, baka magmukhang tanga yung ibang DDS supporter nyo. I-flex nila. Papatakbuhin ba naman nilang Vice President si Robin? Pag nakita nila yung video mo noong 2022, sasabihin ng mga DDS supporter, "Uy, qualified si Robin tumakbong Vice President. Nakapagpasa na yan ng batas nung nasa kulungan pa lang." Ipipick up yan ng mga DDS nyong supporter. Diba? Actually, magpasalamat pa nga kayo Diba? Para hindi magmukhang tanga yung mga supporter ninyo. Need talagang i-correct yan kasi sobrang mali talaga ng statement na yun. Diba? Kung nagkamali, aminin na lang. Huwag nang palabasin na yung tao yung tinitake literally. Kasi gusto lang naman talaga nating i-correct Diba? Na yun talaga yung pagkakasabi mo. Gumawa ng batas si Robin Padilla nung nasa bilibid pa lang siya. Sobrang mali nun. Kaya kinokorek lang. Kaya huwag yung isisi sa taong bayan na tinake literally. Iti-take pa naman literally ng mga DDS supporter nyo yan. Nung time nga na nahuli si FPRRD pinadalang dahig, may kumakalat dito sa social media. Sinabi na nagbigay daw ng suporta si Donald Trump dun sa pagkakahuli kay FPRRD. I mean, against pala yun. Parang kinundi na daw ni Trump yung pagkakahuli ni FPRRD. Diba? Dun sa ICC. So, sobrang bilis nag-viral ng picture na yun. Share ng mga DDS supporter niyo without checking it kung totoo ba yun. Diba? Kung hahayaan yun, hindi, wala. Sobrang pangit. Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator, kung hindi ka Sabihin mo yan sa sarili mo noong 2022. Ikaw nagsabi niyan hindi naman kami Anak ng tokwa, pwede naman lang aminin. Diba? Aminin na lang, guys. Nagkamali ako nung sinabi ko noong 2022. Tapos, kung may manghusga man sa inyo, di hayaan nyo na lang. Huhupa din naman yan Pero kung ganyan, hindi ka makatanggap ng mali, parang binabaluktot mo yung sinabi mo nung una. Alam mo kung anong sinabi ni Robin? Diba? May sinabi pa naman si Robin sa Senate na, "Madam, kapag ba ikaw meron kang sinabi nung una tapos binago mo kinabukasan, ano bang tawag dun? Diba sinungaling?"
nako, tatamaan ka sa sinasabi ni Robin kapag hindi mo aminin na lang yan. Kasi wala naman nakakaintindi naman tayo na nagkakamali din yung tao eh. Diba? Aminin nyo na lang na nagkamali ka nung sinabi mo na si Robin nakapagpasa na ng batas nung nasa bilibid pa lang siya. Diba? Legislator. Ang tinutukoy niya ay ang Republic Act No. 8294 na may kaugnayan sa illegal possession of firearms at naisabatas noong 1997. Diba? Tsaka akala mo naman talaga kung anong, sobrang ganda talaga ng law na yan. Diba na makikinabang talaga yung mga kababayan natin na mga inosente ha. Kasi as far as mag-i-English pa yung ko dito sa part na to about tong batas na to sa illegal possession of firearms. Meaning, dun sa mga tao na, meron silang kinahawakang mga barrels na walang lisensya. So, meaning, may pagka-illegalista. Kumbaga, itong batas na to, saklaw lang dito yung mga tao na nangingiligal ng mga beng-beng. Diba? So, kung tutuusin, ano bang dapat ikapag mayabang sa law na to? Na kung meron mang natulungan ng batas na to is yung lang namang mga tao talaga nag-illegal firearms eh. Diba? Kayo ba men, kung tatanungin ko ba kayo, ano ba yung mas worse? Yung mga user or yung mga merong illegal firearms? Diba? Kasi kung gagamitin natin yung logic ng mga DDS na yung mga user daw ng pinagbabawal na gamot is may tendency daw sila na manggahasa, diba, in the future. So dapat daw ngayon pa lang kahit user sila, itumba na sila. So meaning, ito bang mga illegal possession of firearms na to, di ba may chance din naman sila na kumitil ng buhay anytime. Di ba? Kasi illegal din yung mga hinahawakan nila eh. Chance lang. So dapat din ba iligpit din sila? Or dapat din ba hindi na sila dapat suportahan ng batas natin? Kasi sobrang against sila eh. Yung mga kababayan kasi natin na user, saklaw yun sa human rights, or parang inaano sila ng human rights na kahit na gumagamit sila is dapat pa rin meron silang karapatan. So ngayon, ito naman sila, pinagpipilitan nila na karapatan ng mga illegal, possession of firearms ng mga tao. Kasi binabaan to from 21 years, correct me if I'm wrong, naging 7 years na lang yung law na to. Yung illegal possession of firearms na pinagmamayabang nila Mariel. So kayo ba, ano bang dapat ika-proud or sobrang big deal ba? Siguro may magandang epekto rin siya kahit paano, di ba? Pero dapat ba siyang i-brag talaga sa buong Pilipinas na nagawa yung law na yan? Di ba? Na as if naman lahat ng mga kababayan natin makikinapang dyan. Di ba? Maintindihan ko pa sana kung about sa mga magsasaka. Kasi yung mga magsasaka natin, kung wala silang maitatanim or wala din tayong kakainin. So, saklaw talaga lahat yan sa mga kababayan natin. Di ba? Actually, mas bilib pa nga ako doon sa yung pagpunta ni Robin doon sa mga hinostage. Sana yun na lang yung pinagmayabang ni Mariel. Bakit ito pa? Illegal possession of firearms. Di ba? Na naipasa daw. Like, what the? Panahong nakakulong si Robin, ipinaliwanag niyang ang punto niya noon ay naging first-hand experience ni Robin ang epekto ng batas at kung paano nakaapekto ang mga pagbabago sa batas sa buhay ng isang tao. Pero siya po kasi yung case study niyan. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon, known as the Robin Padilla Law, ang RA 8294. Well, wala naman tayong problema dyan kung siya talaga yung dahilan kung bakit nabuo yung batas na yan. Pero in the first place, parang infamous pa nga yung
pagka ano ng ano na yan eh. 'Di ba? Pagkagawa ng batas na yan eh kasi kailangan niya pang gumawa ng illegal para lang maipasa yung batas na yan. 'Di ba? So meaning, for example, yung sinasabi niya na ano na 'di ba si Robin bababaan niya ng 10 years yung age ng may liability na mga minor. Sumipat din tayo magpasalamat. For example, yung sa Tacloban, yung 14 years old. Dapat din tayo magpasalamat sa kanya dahil sa kanya yung batas bababaan. 'Di ba? Parang malabo eh. Malabo talaga no. Na parang or siguro sobrang ano lang, sobrang pilit lang talaga na ipagsiksikan ni Mariel Padilla itong part na ito kay Robin. Actually, nagkamali siya ng brainhag eh. Dapat yung sa hostage taking na lang. Kasi kahit ako, no comment ako dun, men. Yung yung may repel din na nag-request na si Robin yung gusto nila makausap. No comment ako dun. Sobrang saludo ako dun kay Robin sa part na yon na ibinuwis niya talaga yung buhay niya. 'Di ba? Kasi parang yung mga rebelde kasi na yon, nagbanta sila na chuchugi sila kapag hindi si Robin yung humarap sa kanila. Tapos yun hinarap ni Robin. 'Di ba? Sobrang saludo ako sa part na yon. Pero ito, 'di ba, na parang illegal possession of firearms yung reason. Tapos ipagmamayabang na napasa yung batas na yan dahil kay Robin. Like parang as if naman utang na loob pa namin, 'di ba? Do yun nga, may nakikinabang, of course. Pero yung mga lang din, mga illegal na tao na ng illegal possession of firearms. 'Di ba? Kumbaga hindi siya ganoon ka big deal. Of course. So bakit yan yung gagamitin mong pang-brag? Tsaka mali pa yung pagkakabrag, sasabihin pa na ipasa yung batas kahit hindi pa senador, anak ng tokwa. Tapos ngayon, parang kasalanan pa namin kung paano namin intindihin. Actually, hindi naman talaga namin inintindi as kasi hindi naman kami talaga naniwala. Parang kinurik lang namin. Ganon. Malinaw na mga mambabatas ang gumagawa at nagpapasa ng batas. At hindi si Robin dahil hindi naman ito senador noon. Dagdag pa ni Mariel. Ginawa ang naturang vlog noong 2022 bilang sagot sa mga bumabatikos sa qualifications ni Robin. Iginiit din niya noon na hindi lamang edukasyon ang dapat maging basehan sa paghusga sa kakayahan ng isang tao bilang leader. Kaya yan, tingnan mo kung ano na nangyari ngayon sa Senado. 'Di ba? Tingnan nyo kung ano nangyari sa Senado. Puro pagkakalat lang yan sa Senado eh. Well, siguro sisihin mo na lang yung pagiging niya. Member dun sa mga Duterte. Pilit niyang nagiging lantaran na na nga yan eh. Senator Judge Defense ng mga Duterte. Tsaka sa bibig niya mismo nang galing na kahit sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. Diba? So, sobrang pangit. Diba? Sa muling pagkalat ng video, sinabi ni Mariel na mahalagang tingnan ang buong konteksto ng kanyang sinabi, dahil maaaring mag-iba ang dating ng isang pahayag kapag kinuha lamang ang isang bahagi nito. Yan nga, tinignan nga namin yung buong konteksto. Kaya nga, yung pagsagot mo ngayon, hindi talaga siya mag-fit in eh. Kasi yung buong context talaga ng video na yun is to brag, diba? Para i-uplift si Robin Padilla, para iangat yung pangalan niya. So, paano ba iangat yung pangalan niya? Dapat pakitaan natin ng mga credentials. Kaso lang yung pinakitang credentials kasi sobrang misleading niya. Sobrang mali yung niya. Diba? Na hindi siya katanggap-tanggap. Tapos yun nga, since nangyari naman na yun, yan nung 2022, madali lang naman eh. Kung nagkamali ka talaga, aminin mo. Ganun lang. Kapag aaminin mo, tapos. Ano pa bang panlaban namin kung aaminin mo na mismo na nagkamali ka nung sinabi mo na yun? Alam nga namang ipagpilitan pa namin na itama. Ay hindi. Yun nga, ipagpilitan na itama. Di ba?
Paano pa namin ipagpipilitang itama yun kung tinama mo na kasi inamin mo na? Kaso hindi mo inamin eh. 'Di ba? Yun lang naman yung problema talaga dyan. Yung pagtanggap ng kamalian. Alalahanin mo, Mariel. 'Di ba? Sinabi mismo ni Robin na yung taong paiba-iba ng sinasabi ay sinungaling. So sana naman hindi ka matamaan dun sa sinabi ni Robin Padilla. No? So anyways, again, ang video to is mula kay Philippine Trending News. So sa Facebook ko to napanood, men. So sa Blue App pala. Bawal pala banggitin, ano. Sa Blue App ko to napanood kasi walang masyadong gumagawa pa ng video na to. So yun, support nyo yan, Philippine Trending News sa Facebook, sa FB, sa Blue App, ano. So, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe, Filipino Easy. So, kayo, men, anong masasabi nyo doon sa pagpoprotect ni Mariel kay Robin? Actually, men, naiintindihan ko naman kung bakit pinoprotect ni Mariel si Robin kasi ano naman yan eh, husband niya naman yan. Sino ba naman tayo para questionin yan, di ba? Kaso lang, yung question lang naman natin is yung kamalian ba? Tsaka yun nga, tanggap naman natin kung ano talaga, kung nagkamali siya. Pero sana wag niyang ipahid sa mga kababayan natin, di ba, na parang mali pa natin, na iba yung pagkakaintindi natin, like nililiteral natin yung pagkakaintindi. Malamang liliteralin natin yun. Yun yung pagkakasabi mo eh. Kami pa mag-adjust, sasabihin pa namin. Siguro yung ibig sabihin niya, ganto ganyan, ganto ganyan. Malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo eh. Tsaka sobrang malabong ilusot mo yun kasi yung pagkakasabi, nakagawa na siya ng batas, hindi pa man siya senador. Meaning, aware ka na senador lang ang makakapagpagawa ng batas. Pero bakit mo pa rin isinisingit yung part na yon na nakapagpagawa na si Robin ng batas kahit hindi pa siya senador? Diba? Kasi kung walang kukorek dyan, sobrang ganda, di ba? Sobrang ganda sa tenga yan sa mga DDS grabe, ang lupit pala ni Robin dati. Di ba? Hindi pa siya senador, nakapagpasa na siya ng batas. Pero syempre, sa mga marurunong or sa mga aware na dyan, wala. Isipin nyo, supporter nyo, ipagmamayabang sa amin. Wala kayo kay Robin. Nakapagpagawa na ng batas. Anong tingin namin sa supporter na yun? Anak ng toko o tuto di ba? Naniwala agad. Bakit sasabihin mo ng supporter nyo? According to Mariel, sasabihin mo ng supporter nyo, uy, nakagawa na si Robin ng batas, hindi pa siya senador. Pero wag nyo literalin yung pagkakaintindi ha. Gaganyanin ba ng supporter nyo? Hindi. Mag-i-stick lang sila sa si Robin nakagawa na ng batas kahit hindi pa senador. Yeah, panis kayo, boy. Gaganyan yan. Kaya sobrang mali talaga. Madali lang talaga. Si Mariel Padilla, aaminin niya lang. Diba, na nagkamali siya nung sinabi niya nung 2022. Tapos. Diba? May response si Robin Padilla dito eh. Basahin natin yan. Wait lang. Philippine Trending News, Phil News. So, yan yung page ng pinanoran natin. Tapos sinabi niya pa, degree sa criminology. Degree ba yung criminology hindi, degree pala yun. Bachelor of Science and Criminology, Siguro mali lang yung pagkasabi niya. Basa tayo ng comment. Kaloka yung prisoner, pwede pala makapagpasa ng batas. Mag-asawa nga kayo, 80-80. Grabe naman. Ikaw ba, Mariel, nakaakyat na po ba ng bundok? Si Raulo. Parang kami ba may kasalanan? Nagbabasa tayo ng comment. Yung nag-aakusa kay Robin, walang pambili ng bigas. Yung nag-aakusa, walang pambili ng bigas. Dumagdag ka pa, Mariel. Ang sabi, iuwi mo na asawa mo. Malala na siya. Yun lang. Diba? Didiis lang maluloko nyo. Hala na tuluyan na nabuang ikwento mo sa pagong. Kung buhay si Miriam Defensor, lagi masusupal-pal yan si Robin. Baka iiyak yan, sasabihin ni Robin. Ba't mo ko sinisigawan, madam? Nahawaan ka na. Hindi naman pala author, contributor lang. Actually, hindi nga siya contributor eh. Kayo ba, may tuturing nyo ba na contributor yon?
'Di ba? Na kung tutuusin, siya daw yung reason kung bakit napasa yung batas na yon. Pero mali talaga eh. Yung pagkaka-explain talaga, parang yung motive talaga nung pagkasabi na yun is, pabanguhin yung pangalan. Diba? Yan lang naman eh. Yung nire-react lang naman namin is, anak ng tokwa, pinapabango mo yung pangalan gamit yung kamalian. Diba? Hawa-hawa lang yan. Eto, parang may DDS na nag-comment. Hindi maaaring sabihin na si Robin Padilla ang nagpasa o bumuo ng Republic Act 829 habang siya ay nakakulong sa bilibid noong 1997. Dahil sa panong yun ay hindi pa siya senador o miyembro. Tsaka yung naman sinasabi kasi nila dito na parang maganda or sobrang grabe yung sakripisyo, sobrang commendable yung ginawa ni Robin. Pero kung tutuusin mo nung time kasi daw na yon, hindi ako, parang nakita ko lang to kanina, is I think si Fidel Ramos ata yung president ng time na yon. Tapos parang yun nga, inaprubahan nila kasi si Robin Padilla nung time na yon, sobrang sikat siya, parang I think pausbong pa lang ata yung career niya, tapos nakulong siya. So meaning, may possibilities din kasi na kaya lang naman parang nag-accelerate itong batas na to, is dahil alam nyo naman yung mga politiko, di ba, na kapag nakikitaan nila na makikinabang sila or babango sila sa issue na yan, sasakyan talaga nila agad yan. Di ba? So parang ganito daw yung nangyari, na since knowing, si Robin Padilla yan, sikat na artista yan ha. So meaning, kung ako yung makakapagpalaya kay Robin, di ba, magiging tanyag din yung pangalan ko, something like that. Parang may effect siya ng resume yan. Pampabango ng resume ba? Na parang tatatak din siya sa tao na, iboto natin tong presidente na to kasi pinalaya niya si Robin. Or binilisan niya yung kay Robin. Something like that ba? So parang meron din siyang effect as, gamitan. Ganun. Diba? Parang ginamit lang. Parang lang yan. Diba yung mga DDS, sobrang grabe yung react nila doon kay Bam about doon sa Bini. Na parang, nagpapabango lang yan sa Bini fans. Pero ngayon naman, yung kay Robin Padilla na sumakay siya doon sa Rene Baterbonia na diba? Wala nang comment yung mga DDS. Like, kapag against sa kanila or kapag hindi manok nila yung nagsabi, pabango lang yan, pabango. Pero kapag yung manok na nila yung nagsabi, wow, grabe, sobrang solid Robin. Nakita nyo yung kay Rene Baterbonia. Sobrang astig. Ganyan agad. Diba? Tapos ngayon, malaman-laman natin na yung asawa niya nagpo-promote pala or meron pala siyang sinabi na about dun sa husband niya. Pinapabango yung pangalan gamit yung hindi pwedeng di ba? I mean, mali yung pagpapabango. Di ba? Tsaka yun nga, sabi ko naman sa inyo, yung law na yan, gustuhin man natin o hindi kasi yung law natin is fair naman talaga yan. Pabor naman yan kahit kanino. Di ba? Wala naman tayong problema dyan eh. Kung tawag dyan. Wala naman tayong pake kung tawag dyan. Hindi naman tayo hipokrito dito na sabihin natin na walang nakikinabang dyan yung batas na yan. Pero yung way ng pag-brag, di ba? Pagmamayabang mo tapos about illegal possession of firearms pala. Anak ng toko. Ako to be honest, against talaga ako dun sa yung sa batas ng kay Kiko, yung sa mga minors. Gusto ko talagang babaan pa siya. Diba? But saving the mga kriminal. Yung sa human rights nga yung parang pinoprotect daw natin yung yung mga dikas, sino pa yung wala nang magagawa dyan yan yung batas diba? Nag-i-exist siya so same dito kay Robin, since ginawa nga siyang batas, nababaan yung illegal possession of firearms. Pero ako kung tutuusin, mas maigi na sana yung 20 years illegal possession of firearms para mabawasan din yung mag-i-illegal possession. Isipin nyo for example, isang tao, killer siya. Diba? For example lang to. Killer siya. Meron siyang baril. Nahulihan siya. Nakulong siya. Illegal possession of firearms. So, walang nakakaalam nung yung crime niya kasi malinis yung pagkakagawa niya.
Ngayon, nakulong siya ng 7 years. Do you think kapag nakalaya siya ng 7 years, hindi ulit hahawak ng beng-beng yan? Di hawak ulit yan. Baka mangungontrata na naman ulit. Meron na namang itutumba. Diba? Kasi yung 7 years par, sobrang ikli lang yan kung tutusin. Baka nga may bail pa yan eh. Or baka nga, tawag dyan, madali lang, may parol pa. I think, may parol pa. Tama ba? May parol ba yung 7 years na yan? Diba? Na kapag good yung pinakita mo doon, hindi mo talaga tatapusin na yung 7 years. Comment nga kayo sa baba kung meron bang yan. Kung wala naman, okay lang din. Diba? Like, parang kala mo naman talaga gaano ka gaano ka mapakinabang. Kala mo naman talaga buong Pilipino yung makikinabang sa law na yan. Maniwala pa siguro ako kung sasahod, diba? Kasi buong Pilipinas talaga yung makikinabang. Yung sa mga farmers, diba? Yung mga mangingisda, yun talaga yung dapat i-brag mo sa buong Pilipinas. 'Di ba? Yung sa hostage taking ni Robin, pwede 'yon. Like literal na kabayanihan 'yon. Pagmamayabang mo, illegal possession of firearms. 'Di ba? Nagawa yung batas dahil sa iyo. Hindi naman talaga tungkol dahil sa iyo eh. Parang binilisan lang 'yan kasi yung mga politiko din dati, makikinabang din sila. 'Di ba? Parang ganyan lang din. So, hindi mo siya totally makikitaan ng genuinity na talaga yung batas na yan. Dahil sobrang ganda ng batas na yan. Kasi in the first place, mga illegal naman. Diba? Akala ko ba against kayo dun sa mga illegalista na pinoprotektahan ng batas? Tapos ngayon, bakit kinokomend nyo itong law na Robin Padilla law, diba? Wala talaga. Ito talaga yung literal na kapag against sa kanila, nangak-ngak, pero kapag kapabor, palakpakan. Ganun lang yun eh. So anyways, hanggang dito na lang muna. So, kayo naman masasabi nyo dito, comment down below. Dumasyon, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it. Napahaba. 30 minutes na naman. Kala mo naman talaga may manonood sa video na to. Kung wala mang nanonood sa video na to, comment nyo na lang dyan yung mga opinion nyo. I-share nyo tong video na to. Tapos, yun. That's it. Full algorithm lang. So, yeah. That's it. So, sana aminin na ni Mariel para matapos na to. Diba? Okay lang naman magkamali. Tao lang naman tayong lahat eh. Diba? Tsaka maintindihan naman namin kung bakit mo ginawa yun. Kasi husband mo naman talaga yan. Pero aminin mo na lang para matapos na. Huwag mo nang ilusot. Kasi the more ilulusot mo, wala. What if sobrang haba na ng video. Basahin ko sana yung yung statement ni Robin. Meron statement si Robin dito eh. Wait lang Kaso lang, wala palang Facebook tong account na to. So, sa next video na lang siguro. So, that's it. Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is